Ito ang naramdaman ko habang pinapanood ko ang last 2 episodes ng Physical 100 Season 2. Ah! So, kung hindi mo pa napapanood yung last 2 episodes ng Physical 100 Season 2, skip mo muna yung video na to, balik ka na lang ulit. Where to start? So much to unpack dito sa palabas na to, yung last 2 episodes. So anyway, cliffhanger, nahulog yung team nung actor, tapos napilay siya, tinamaan, yung pagbagsak ka kasi yung gumanon, tapos makita mo medyo pilay-pilay na siya. Good thing, ang kailangan lang niya dito talaga is kamay, otherwise baka hindi siya nag-survive. And then makita mo na lang yung kabilang team is nauna na, kumakapit na siya, kala niya mananalo na rin siya. Pero napagod na siya eh. So sumabit na yung paa niya ngayon dun sa monkey bars para mag-survive siya. Tapos after nun, tinry niya pa ulit pero bumagsak din siya ulit. After nun, ang diskarte nung dalawa is take your time, take your time. Pagod na tong dalawa na to. Basta importante umabot ka lang sa dulo. No pressure. Well, sobrang laki ng pressure pero no pressure. Tapos, yun na nga, sabay sila nakatayo. Yung team ng actor, kumapit na siya. Tapos, laban siya, sugod siya. Yung ano rin, syempre ayaw niya magpahuli kasi nandun sa medyo 1/4 in na siya eh. So, sumugod din yung kabilang team. Tapos, ayun, nahulog ulit siya. So, pagod talaga. So, wala na. By that time, pag nahulog ka 2 beses, malamang di mo na rin kaya eh. So, yun. Tapos, yung team ng actor, natapos niya yung buong monkey bar, pero at what cost? Yung paa niya injured na. So sabi ko, hindi na to aabot sa dulo. Sure dead na. Tapos yung next challenge is yung rollers. Putragis yung roller na to. Isang tingin pa lang, parang mahirap na. Alam mo, kung sino yung gumawa ng show ng Physical 100, pag nagkaroon ng gera, ayaw mo yung tao na to nasa gera na to kasi ito yung torture sa'yo talagang matindi. Anyway, yung challenge na to, kailangan nila dalhin yung roller from one side to another side, tapos 2 roller yon. And here's the catch. Hindi lang siya basta dalhin mo yung roller. So kailangan nakaset up ka para yung next na tawid mo is mabilis mong makuha yung hilaan. Kasi hindi siya simpleng may strategy siya, gets mo? So hindi porke malakas ka, yun na yun. May strategy involved din siya. Siyempre, kung malakas ka, mas mabilis ka makaabot sa dulo. May oras ka para ayusin yung strap. Para sa next mo, may advantage ka. Otherwise, pag nagmamadali ka, tinapon mo lang gano'n, mabilis ka nga, pero next round, dead ka naman. Anong point doon, di ba? So anyway, first team is yung team ni Fireman. To be honest, Fireman all the way ako. Kasi, yun nga, nakita mo siya, ang bilis mag-adapt, malakas siya. Tsaka Fireman siya. Trabaho niya yung magdala ng ganyang kabigat, lalo na pag nasa sunog. Magbubuhat din siya ng tao and equipment as needed on top of yung mga dala-dala niyang gamit. So talagang Team Fireman, don't care. Pero si Kalbo, medyo malakas. Surprisingly, akala ko matatalo niya si Fireman. Kasi may isang at one point yung one-on-one na lang sila. Nauna pa si Kalbo kay Fireman eh. So like, yari! Pero sobrang lakas si Fireman. Talagang sustained burst ng strength. Tapos wala, naunahan lang niya. Tapos final. Tapos na. Yun talaga. Yung match na to is more on burst strength. Maintain mo yung burst mo hanggang gaano katagal. Yun yung buong challenge. On top of everything else the same, dun papasok yung strategy na pag natapos ka sa dulo, ayusin mo yung strap mo. By the way, no, itong challenge na to, isang tingin, talo na lahat ng babae. Bakit? Kasi yung challenge before, yung cart, yung mga babae, lahat na nandun, nahirapan na sila, naghihingalo na sila dun sa cart eh. So, what more pagdating dito eh, halos ganun din yung hihilain, tutulakin. Almost the same thing. Next match is yung team actor.
To be honest, yung team actor, nagro-root for ako sa actor. Siyempre, artista, pogi. Diba? So, nagsimula yung match nung team actor. Una, sabi ko, yung injured na tao, patay na. First to go yon. Well, surprisingly, naunahan niya yung babae na payat dun sa match na yon. Naubusan na ng energy yung babae, tapos yung pilay, imbis na magtatakbo siya ng 2 feet, nag-crawl na lang siya para lang makalampas. Pero hindi rin siya magtatagal. Talo din talaga siya. Tapos, yung third round nung match nung team actor, alam mo, yung pagkatalo ng actor, napaka-uneventful eh. Bakit? Explain sa'yo. Una, nakadalawang subok na siya. So, dapat alam na niya kung ano yung what to expect. So, alam na niya dapat yung importance nung strap. Siguro, una siya. Anyway, yung pagkatalo niya, hindi naman siya dapat talo kasi malakas siya eh. Yung strap niya, number 1, nasa likod nung hinihila nila. Number 2, nung nakuha na niya yung strap, wala siyang presence of mind. Tinapon niya yung isang strap, tapos pipick upin niya ulit. So, imagine mo yung precious seconds na nawala sa'yo. On top of, pagdating sa dulo, di akala ko baka kahabol siya kasi nag-burst na siya ng strength eh. Pag burst niya ng strength, halos nahabol niya yun na yung naunahan niya eh. So, sabihin yung seconds loss niya, nabawi nga siguro more than half nun. Tapos nung pabalik na siya, siguro natataranta na siya. Like I said, wala nang presence of mind. Ayun, nahulog siya, tisod. So, talo siya. Sabi ko, napaka-uneventful nung pagkatalo niya. Parang, alam mo yun, ang taas na expectation mo, ganun lang pala siya matatalo. Well, at least yun yung dating nun. And then, yun, Justin, surprisingly, ang lakas. Dark Horse. Burst, sobrang lakas. Next match, Team Andre. Sa Team Andre, yung highlight lang doon sa match na yun is yung si Andre naipit yung roller niya doon sa bar kung saan dapat dadaan kasi agang nga binitawan eh. Si Yami naman, nagmamadali din siya. Ganon din nangyari sa kanya. So, actually medyo ilang seconds din siguro. Tansya ko mga 5 seconds, 10 seconds din yung pag ganon ni Andre doon sa roller para lang tumawid. Eh, alam mo yun, panalo na sana si Yami kung inayos lang ni Yami yung roller ng tama, baka si Yami nanalo. Baka natalo si Andre. So, feeling ko medyo 50-50 yung side ni Andre doon. Next, yung laban na inaantay ng lahat. Team Avengers. Laban sila, di ba? I'm surprised. Una natanggal si Thanos. I was expecting na nasa taas siya, nasa dulo siya. Kasi nga malakas siya eh, meron din siya endurance eh. Pero apparently na-injure ata siya. Tapos ayun, talo siya. Or baka wala siyang endurance. Hindi eh, pero kasi yung nandun siya sa first challenge, yung treadmill, may endurance naman siya, I think nasa top 10 siya eh. So I'm sure malakas siya. Anyway, after nung natalo si Thanos, yung tao na tumalo kay Thanos, yung nakita ko yung roller niya, doon pa lang talo na siya. Guaranteed loss na siya. Hindi niya pa alam na talo na siya, pero talo na siya noon. Kasi yung roller niya, sobrang bilis niya, binitawan niya na lang bigla. So, yung roller, tumawid doon sa bakal na nakakabit sa roller. So, hindi mo na maikot yung roller mo, talo ka na noon. Yun. And then, umabot na sa final match si Amoti tsaka si gold medalist. I'll be honest, I was rooting for the gold medalist hanggang dulo. Until nakita ko na yung nanghina na siya sa dulo. Tapos si Amoti, sobrang lakas pa rin. Talagang go! Talagang burst pa rin ng power. So, then again, crossfitter siya na sobrang lakas. Deserve niya yung panalo. Tapos si Amoti, ang story pa ni Amoti is na-car accident siya. Tapos na yung paa niya napilay and everything. Tapos ito pa rin yung lakas niya. Okay. Amoti. Amoti. Tapos next challenge sila yung parang sa season 1.
yung hahawakan nila yung tali para hindi mahulog yung katawan nila. Itong part na to, si Amoti, meron siyang diskarte. Kumbaga meron siyang sinasabing yung technique na yung kamay daw, thumb, ganyan, tapos bago niya isasara. Tapos yung fireman naman, yun yung trabaho niya, nakaganon eh. Lahat trabaho ng fireman yun eh. So, meron siyang technique na nakataas yung straight down niya yung kamay niya para hindi mapagod kaagad. Tapos so dun pa lang sabi ko sure na panalo, hindi na to matatalo itong dalawang to. Toss up na lang to between Andre and Justin. Eh si Andre meron siyang technique na sinasabi din eh. Si Justin more on confidence lang yung dating niya. So ayun. Anyway, toss up between sa kanila, talo si Justin, that's it. After nun, next challenge, tatlo na lang sila. Yung squats, putang inang squats yan. Alam mo yung, simple lang may squats eh. 100 kilos, 150 kilos increments. Increment of 50 kilos every time na natapos sila. Madali lang yun, plato lang yun eh. Pero, imagine mo kung gano'n yung itsura ng ginagawa sa'yo, mentally, nakakaubos siya, nakakatakot siya. Alam mo, nakakapanghina siya. So, anyway, production level, top notch. Nothing much dito, tuloy-tuloy lang. Obvious naman sa simula pa lang, kitang-kita mo na yung fireman tsaka si Amoti, squat lang sila, ang bilis nila mag-squat. Meron silang technique pareho. Si Andre naman, yung tina-travel niya sa squat, masyadong malayo compared doon sa kailang dalawa. So it's just a matter of time kung kailan bibigay si Andre. Yun nga, sa dulo, yung pangatlo ata o pang-apat, nasa 200 kilo mark ata, 250 kilo mark. Hindi na kaya buhatin ni Andre hindi na kaya ni Andre mag-squat. So talo siya. Tapos final challenge, one-on-one. Ito mix talaga ako dito ha. Mix sobra ako dito. Anyway, simulan natin. The challenge is, mayroong isang pole na bar. Tapos, tutulakin nila yon para tamaan yung nasa gitna para mahulog. Kung sino yung makahulog nun, siya yung panalo. Unang match, sabi ko, puta, kayang-kaya to ni Fireman. Sobrang lamang na lamang si Fireman dito. Kasi nga, sabi ko, mas malakas si Fireman kumpara kay Amoti. Para sa akin, no questions asked doon. Mas malakas si Fireman kaysa kay Amoti. So, first round, hindi nagtulakan sila. Binurse ni Fireman yung strength niya as expected. Natulak niya si Amoti. Tapos, yun pala sa dulo, sa likod nung pole, sa bandang dulo, bago matamaan, meron dun mga parang semento na kung saan pwede kumapit yung paa mo. So, nag-struggle pa dun ng kaunti si Fireman. Sabi ko, akala ko nga mangyayari ito is uubusin lang ni Amoti yung strength ni Fireman, tapos talo na si Fireman. Pero hindi. Tandaan mo yung part na to. Si Fireman, tumutulak lang siya ng tumutulak. Nakatulak siya pataas di ba? Tapos, ngayon, si Amoti naman, nagde-defend siya, tutulak din siya. Tapos, meron siyang, I guess, advantage, pero feeling ko double-edged sword din yun eh. Kailangan niya i-maintain yung footing doon on top of tumutulak siya. So, inaabangan lang ni Fireman, tapos one final push, boom, nanalo si Fireman. Yun yung round 1. Sabi ko, okay, easy round 2. Easy round 2, sure win na. Kasi kaya mo tulakin eh. Ano pang mangyayari, di ba? Ngayon, pagdating sa round 2, habang nagtutulakan sila, merong isang point na kung saan sabi ko, talo na si Fireman. Bakit? Si Amoti, yung una kasi, kung titingnan mo yung round 1, kung paano sila hamak, nakaganon silang dalawa. Tapos yung baba nila, or nakababang ganon yung chest. Dalawa sila nakaganon habang nagtutulakan sila. Yung sa round 2, nakaganon pa rin si Amoti. Pero si Fireman, nakaganon na siya. No? Nung nakaganon si Fireman, so ang ginagamit niya ngayon is siguro yung shoulder tsaka yung neck para tumulak. Which makes sense-ish. Pero feeling ko, nakita ni Amoti yun eh. Kasi bakit? Kung titingnan mo yung bar, nung round 1, level sila. Gumagano siya level. Pero nung round 2,
nakaganon na. Si Amoti nasa baba, tapos yung fireman nasa taas yung log niya. So imagine mo kung ikaw tutulak ka. Mas madali tumulak ng chest level kasi kaya mo itulak ng force, di ba? Pero kung tutulak mo yung something galing sa head level mo, mahirap na siya. Bakit? Physics. That's how physics work. Ngayon, siguro napakita ni Amoti to, tapos tinulak na ni Amoti dire-diretso yung ginamit niya. Kasi nakita ko yung kay Amoti, gumanon siya, tingin-tingin siya, tapos binaba niya bago niya tinulak. After nun, makikita mo yung pagkatalo ni Fireman. Makikita mo yung talo ni Fireman eh. Tinutulak niya ng ganun. Tapos yung log lumabas sa taas ng ulo niya. Tapos sa kabila. Yun na yun. That's the reason kung bakit natalo si Fireman. Yun din yung reason kung bakit natalo ni Fireman si Amoti dun sa round 1. Bakit? Nung nasa round 1, di ba tinutulak na ni Fireman buong with full force habang nakababa siyang ganon. Ngayon si Amoti, nung nandun siya sa bandang likod, yung paa niya nakatungkod dun sa semento, sa sahig. Pero yung log nasa taas, nasa ulo, head level niya. So medyo mahirap pa rin siya i-defend. So tumiming lang si Fireman, kaya natalo si Amoti dun sa round 1. Siguro na-realize ito ni Amoti sa round 1, kaya ginamit niya yung technique na yon. Sadly, round 3, hindi alam ni Fireman kung paano siya natalo. So, hence nangyari yung pagkatalo niya. Yung bakita mo yung pagkatalo niya is tinulak lang siya diretso, tiningnan lang siya ni Amoti ng ganoon. After tingnan ni Amoti, binaba ni Amoti, tinulak lang niya diretso laban. Parang walang kalaban-laban si Fireman nung time na yun. Tapos makita mo yung round 3, yung pagkatalo ni Fireman, umikot pa si Fireman. Yung talagang ikot talaga. Hampas sa sahig, parang gano'n. Kasi nga, yung force nung tulak nung log is pataas na. Paakyat. 45 degrees-ish, kinda. Kaya talo si Fireman. So, para sa akin, dapat mas malakas si Fireman. Pero mas matalino si Amoti. Deserve ni Amoti yung panalo. Talagang deserve niya sa ginawa niya na yun. Ano lang, na-disappoint lang ako kasi sabi ko nga, di ba, si Fireman ang bilis mag-adapt, magaling. Pero hindi nga na-realize kung bakit siya natalo noong time na yun. Siguro ngayon, pag na-realize niya, pag napanood niya na kung bakit siya natalo, hindi makakatulog yun. Feeling ko lang ha. Anyway, that's Physical 100 Season 2. I like it. Maraming bago. Mas entertaining na siya. Mas iba siya sa Physical 100 Season 1. May mga changes sila. Mas more on burst strength and endurance talaga ngayon. Sadly, mga babae, medyo mahirap manalo doon sa Physical 100 based on kung ganun yung mga contestants sila. Feeling ko kailangan nila maghanap ng mga mas malalakas na contestants for Physical 100 na babae ha. Yung lalaki, sikat na yung palabas eh. So expect ko Season 3, mas malalakas pa yung mga sasali. Kung nagustuhan mo yung video na to, like, share, subscribe, follow. Cheers!